So, eto guys, no, again, pwedeng nararamdaman nyo, pwedeng nararamdaman nila. Meron ditong guilty and meron namang compassionate. So, yung guilty, isa sa inyo, or pwedeng parehas kayo guys, na guilty sa mga kasalanan na nagawa nila sa partner. So, kung sila, may kasalanan silang nagawa sa inyo, nagigilty sila, nakukonsensya sila sa mga kasalanan na ginawa nila. Lalo na kung very compassionate kayo. Ibig sabihin ng compassionate, maintindihin, maunawain, no? Kumbaga sa kabila ng kapangitan ng ugali na ginawa. Hello guys, hello Pisces, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is OOTM, Oracle of the Month, para ngayong November mga kapixie, para sa Pisces, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. So meron tayong tatlong set ng decks dito guys. Ito yung para sa spiritual message nyo, life messages, and ito naman yung sa love life mga kapixie. Kung ano na lang yung makaresonate guys, take that message, kasi hindi lahat ng mensahe ay mag-resonate sa inyo. So unahin natin tong spiritual message for you Pisces. Okay, so close up lang natin guys. Have more faith in yourself. Be proud of how you are navigating every curveball that life throws at you. How you deal with those times shows your true inner resilience. Nothing can break that. That in itself is an inspiration for others. Keep shining your light. So, matuto lang kayo guys na magtiwala and maniwala kayo sa sarili nyo, mga kapixie. Huwag kayong mawala ng pag-asa, huwag kayong mag-give up. Be proud, no? Kailangan maging proud kayo sa mga achievements nyo, sa journey nyo, sa paglalakbay nyo sa buhay, sa lahat ng mga success na natatamasa nyo guys, kahit maliit na success or malaking success. Success is success guys. Walang maliit, walang malaking success. Lahat ng tagumpay, worth it yan, and dapat sineselebrate natin yan mga kapixie, para mas lalo kayong ma-inspire, para mas lalo kayong ganahan, para mas lalo nyong ibigay todo, no? Yung inyong best guys sa bawat in your every step, in every step mga kapixie, sa lahat ng bagay na ginagawa mo, okay? So, wag kayong, alam nyo yun, lahat ng pagsubok, lahat ng challenges, wag kayong paghinaan ng loob mga kapixie. Kailangan mas lalo kayong maging matatag, no, habang sinusubok kayo, habang nakaka-experience kayo ng mga challenges, kasi yun yung magpapatibay sa atin, yun yung magpapalakas sa atin mga kapixie. Yung mga pagkakamali natin, yung mga mistakes natin, yung mga paghihirap, yung mga trouble, no, kapag yan nasolusyonan natin and nalampasan natin siya guys, sobrang sarap sa pakiramdam mga kapixie, okay? And ikaw din talaga yung mabibless dyan, ikaw yung magiging strong, ikaw yung may kinabang sa lahat mga kapixie. So embrace it, yakapin natin lahat ng pagsubok, lahat ng paghihirap, lahat ng hinagpis, because again, no, at the end of the rainbow, there's a pot of gold na nag-iintay. So keep shining your light mga kapixie, hanggang sa makita mo yung rainbow na yun mga kapixie, okay? So yeah, keep going guys. Yung next message naman natin is yung life messages naman mga kapixie. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapixie, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex, revise breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com.
Ito yung mga live messages para sa inyo guys. Meron tayong fork in the road and meron tayong to be fair mga kapiksi. So, ito guys, ibig sabihin nito, meron kayong kailangan pagdesisyonan, no? Maaaring may sitwasyon or kailangan pagdesisyonan kayo ngayong buwan na to. And syempre, hindi nyo naman malalaman yung resulta kung hindi nyo susubukan mga kapiksi. But, ang pinaka-importanting tatandaan nyo guys, whenever na kailangan nyo magdesisyon, unang-una magdasal muna kayo, no? Magdasal kayo and humingi kayo ng gabay. And trust your intuition guys. Kasi yung intuition nyo, yan ang sagot ng mga gabay nyo sa mga dasal nyo. Ibig sabihin, gagabayan kayo sa tamang landas sa pamamagitan ng yung intuition, kaya hindi kayo magkakamali sa pagdesisyon nyo, okay? Pangalawa, always affirm mga kapiksi, everything is always working out in my favor, okay? Again, everything is always working out in my favor. I-type nyo na rin yan guys sa comment section, kabisaduhin nyo. Ibig sabihin nun, mga kapiksi, kahit ano pa maging desisyon nyo, no? Since everything is always working out in your favor, palaging magiging pabor sa inyo yung sitwasyon. Kahit ano pang mapili nyo, kahit ano pang desisyon ang gawin nyo sa buhay, guys. So, dapat you create a belief, no? In your head na lahat, whatever, palaging pabor sa inyo yung sitwasyon, guys. Okay? Alright. And ito naman guys, to be fair, this is a reminder, unang-una, wag kayo maging judgmental, mga kapiksi. Especially sa social media, especially, actually, hindi lang sa social media, kahit saan. Pero, iwasan natin yung maging judgmental guys. Wag tayong mag-judge. Unang-una, wala tayong karapatan, di ba? Pangalawa, hindi natin alam yung totoong story, no? Hindi natin alam yung totoong story. Sometimes yung surface lang yung nakikita natin, yung naririnig natin, pero yung other sides of the stories, other parts, wala sa atin yon. Kaya wag kayong maging judgmental guys. Even sa mga sikat na celebrities, influencers, mga sikat na tao, guys, no? Wag nating i-normalize yung pangbabash. Wag nating i-normalize yung pagsasalita ng hindi maganda towards other people. Kahit na sabihin opinion nyo yan, guys, keep it to yourselves. Kasi, especially yung recent na nangyari dun sa anak ni Kuya Kim, diba? So, although, hindi ko naman alam yung true story or yung buong story, pero, ang intindi ko kasi is parang depress yung bata dahil sa dami ng mga nambabash sa kanya. So, wag natin gawing normal yon. Kahit na sabihin natin magkakaiba tayo ng opinion, guys, no? We're all humans and dapat tayo nagtutulungan na mag-uplift ng isa't isa, hindi yung naghihilahan pababa. Guys, anong henerasyon na tayo ngayon? Dapat wala na yung mga utak talangka. 'Di ba? So, please, wag natin i-normalize yung pambabash mga kapiksi. And choose to be kind always, okay? And another message nito is lahat ng bagay sa buhay natin, ilagay natin sa tamang balanse, no? You cannot appreciate light without darkness and you cannot appreciate darkness without light. So, palagi nyo yan naririnig sa akin mga kapiksi. There's always a good in bad things and there's always bad in good things. So, kailangan, it can be a mix of both guys, pero dapat balance palagi mga kapiksi. Alright? Okay. So, comment down below if naintindihan nyo yung mga mensahe na yan, guys. And, ito naman yung para sa love life. Tingnan natin yung mga emosyon na nakapalibot sa inyong dalawa. Pwedeng nararamdaman nyo, pwedeng nararamdaman nila. And habang sinashower ko to guys sa mga naghahanap ng pampaswerte na lucky charms or lucky bracelet, may mga items na may kita kayo sa description box. Citrine at saka Aventurine yung recommended ko guys. Ito, so punta kayo sa description box. So, eto guys, no, again, pwedeng nararamdaman nyo, pwedeng nararamdaman nila. Meron ditong guilty and meron namang compassionate. So, yung guilty, isa sa inyo, or pwedeng parehas kayo guys, na guilty sa mga kasalanan na nagawa nila sa partner. So, kung sila, may kasalanan silang nagawa sa inyo, nagigilty sila, nakukonsensya sila sa mga kasalanan ng ginawa nila. Lalo na kung very compassionate kayo. Ibig sabihin ng compassionate, maintindihin, maunawain, no? Kumbaga sa kabila ng kapangitan ng ugali na ginawa na pinakita niya sa iyo or
sa kalupitan na ginawa niya sa'yo, natuto ka pa rin magpatawad, mapagbigay, maintindihin sa kanya, and minamahal mo pa rin siya, mas lalo siyang nagigilty, mga kapiksi, okay? Or it can be the other way around, pwedeng ikaw yung guilty, pwedeng siya yung mapagpatawad, guys. Pero whatever the case may be, ito yung mga feelings or emotion na nakikita natin sa inyong relationship. So dito, minsan pwede nating masabi na medyo talo, no, yung compassionate na person, but in true, mga kapiksi, hindi, no, kasi wala namang nawawala sa pagkatao nyo kapag ka nagiging mabait kayo dun sa person nyo. Although sometimes itong mga guilty na to, they tend to be abusive, mga kapiksi, pero again, it's still good to be kind, and kung hindi nyo kaya na i-tolerate yung person, di ba, it's not really tolerating, pero you just choose, no, na magpatawad and bigyan sila ng chance. Pero kung sobra na, di ba, kailangan bigyan nyo rin ng ultimatum, mga kapiksi, para hindi kayo abusuhin and hindi ulit-ulitin yung ginagawa nila, guys. Meron tayong pampakonsensya, subliminal, guys, very effective, marami na rin yung success story. So kung gusto mo mag-guilty yung person mo, humingi ng tawad sa lahat ng kasalanan niya, guys, pwede nyo pakinggan yung subliminal na yun. Pero i-combo nyo sa pampabalisa, guys, no? Super ganda nung combo na yun. Kahit anong subliminal, pakinggan nyo, guys, huwag nyo kalimutan yung pampabalisa, no, na palaging i-combo, kasi kaya ang nakalagay doon, kung mapapansin nyo, 24/7, kasi literal na 24/7 talaga yung nilagay ka sa affirmations, as in kahit na natutulog sila or patulog na sila, and the moment na buksan nila yung mata nila, guys, habang humihinga sila, may isip nila kayo. Ganun kalupit yung subliminal na yun, mga kapiksi, okay? So yeah, comment down below if nakaresonate kayo dito sa mga mensahe na to, and kung saan message kayo nakaresonate, guys, dito ba sa spiritual, sa life, or sa love life, comment down below, mga kapiksi. Ito yung ating 2026 kapalaran. Panoorin nyo natin naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance with yung horse. Click here to subscribe, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye bye.